Kabanata 761. Nang makita ang paglitaw ng estelerang bato. Sandaling napangiwi kahit ang 9 na disipulong nasa antas hari sa ika-4 na palapag. Pangalawa lamang sila sa 9 na hari, kaya madaling pagdudahan ang kanilang lakas. Gayunpaman, nang makita nila ang tapyas na bato, nagbago ang kanilang mga mukha. Malinaw na natatakot sila rito. Makapangyarihang banal na tableta. Nang makita ang unti-unting pag-angat ng tabletang bato sa mga ulap, naging seryoso ang mga mukha ng ilang matatanda. Hahaha. Mukhang may nakakaalam na sa inyo tungkol sa tapyas na batong ito. Tama. Ito ang Omnipotent Divine Tablet, ang pinakamahiwagang bagay na nahukay ng banal na lungsod ng ulap. Nakaupo sa plataporma sa unang palapag, ang Master of the Earth Devil Mansion, na mayroong ganap na katayuan, ay dahan-daang nagsalita. Ang makapangyarihang banal na tableta. Bahagyang naantig si Zephyr. Kitang-kita niya ang ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Halos lahat ng mukha ay medyo naging seryoso. May isa pang espasyo sa Omnipotent Divine Tablet. Ang kailangan mong gawin ay pumasok dito. Ang mundo sa loob ay mahiwaga at pambihira. Magkakaroon ng kalaban sa kawalan. Ang iyong gawain ay makipaglaban sa mga kalaban na ito sa kawalan. Ang Omnipotent Divine Tablet ay nahahati sa iba't ibang mundo. Magkakaiba ang mga kalaban sa bawat mundo. Mula sa unang mundo pataas, patuloy kang lalaban at lilipat sa iba't ibang mundo. Ang mga kalaban ay magiging mas malakas. Dahan-daang ipinakilala ng amo ng Earth Devil Mansion ang mga katangian ng Omnipotent Divine Tablet. Ang makapangyarihang banal na tableta. Habang nakatingin sa malaking tapyas na bato, inaabangan ito ni Zephyr. Bihira lamang makakita ng ganito kagandang tabletang bato, na nagpapakita kung gaano kasaganya ang sining militar noong panahon ng dinastiya. Sa iba't ibang mundo, iba-iba ang lakas ng kalaban sa pakikipaglaban. Depende ito sa kakayahan mong maabot ang unang mundo. Si Ali, ang mga nangungunang disipulo, ang maaaprubahan. Hehe, sa pagkakataong ito ay 200 katao na lang, ibig sabihin ay 200 katao lang ang maaaring makapunta sa susunod na yugto. Habang umalangaw-ngaw ang boses ng Master of the Earth Devil Mansion. Bigla na lang, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo. Halos 200 katao ang kabuoang bilang ng mga disipulo ng The Academies. Sa ganitong paraan, lahat ng mga initiate ng Academy ay maaalis. Sandaling nagkataon, halos kalahati ng mga initiate ng Academy na naroon ay mukhang kakilakilabot. Inalis lang nito ang kanilang mga kwalifikasyon. Sa Omnipotent Divine Tablet na ito, kahit ang kamatayan ay hindi totoo. Gayunpaman, ipinapayo ko sa inyong lahat na kung hindi na kayo makakatagal, mas mabuting umatras na lang kayo. Kung hindi, kahit mamatay kayo ng isang beses, magiging napakasakit pa rin ito. Nang marinig ang boses ng Master of the Earth Devil Mansion. Bigla na lang, ang mga disipulo at mga disipulo sa plataporma ng ika-6 na palapag ay mabilis na dinala patungo sa Omnipotent Divine Steel. Swoosh! Hanggat makakarating ka sa isang bagong mundo, makikilala ka ng mundo, at lilito ang mga marka sa iyong mga katawan. Sa puntong ito, imposibleng pekain ito. Terra na. Habang naghihikayatan sina Zephyr at ang iba pa, sabay-sabay silang sumigaw. Ang batang yon, kahit na natiis niya ang unang round, sa pagkakataong ito. Hindi siya ganoon kaswert. Tiningnan ng matandang itim na demonyo ang figure ni Zephyr at malamig na sinabi. Matandang itim na demonyo. Masyadong maaga pa para sabihin ang mga bagay na ito sa oras na ito. Sabi ng amo ng Earth Devil Mansion ng may bahagyang ngiti. Kabanata 762. Sapat na ang mga disipulo at kalahating hakbang patungo sa espiritu para makuha ang 200 na pwesto. Bagamat libu-libong mga inisyado ng Academy ang nanalo sa unang round, 99% sa kanila ang matatanggol sa Omnipotent Divine Tablet. Iilan lamang sa kanila ang maaaring makapasok sa susunod na yugto kasama ang mga disipulo. Tiwala siyang kayang tiisin ng ganito katagal ng isang binata na nasa level 7 agility. Boom!
Habang nagsasalita siya, isang mabigat na figure ang lumipad palabas mula sa omnipotent divine tablet. Punong-puno ng sakit ang mukha ng kabilang panig, at ang kanyang mga kalamnan ay palaging napipilipit, na parang binabangungot. Ang unang mundo ay hindi pa lumilipez. Sa pagtingin sa disipulong ito, nakita ito ng lahat ng malinaw. Swoosh! Pagkatapos, dinala siya palayo ng elder ng academy. Isa na namang sunod-sunod na matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, parami ang mga disipulong lumitaw. At wala sa kanilang mga mukha ang puno ng sakit. Malinaw na labis silang nagdusa. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanilang mga katawan, na kumakatawan sa isang hindi kumpletong marka ng pagtatatak. Maliwanag, hindi pa nga sila nakadaan sa unang mundo. Hindi. May isa pang matinis na sigaw. Ang matinis na sigaw na ito ay higit pa sa dati. Lumipad pa atras ang kanyang katawan mula sa omnipotent divine tablet. Kahit na siya ay nasa coma, hindi tumigil ang kanyang mga sigaw. May isip ng isa kung gaano kakilakilabot at nakakagulat ang pinsalang natamo niya sa omnipotent divine tablet. Tapos na ang batang ito. Maraming elder at academy master ang palihim na umiling. Malinaw na ang kabilang panig ay napatay sa omnipotent divine tablet. Bagamat ang ganitong uri ng pagpatay ay ilusyon lamang at hindi makatotohanan sa totoong buhay, ang sakit ng pagpatay sa omnipotent divine tablet ay maihahambing sa sakit sa totoong mundo, kaya ang ganitong uri ng sakit ay lilito din sa totoong mundo. Kung malala ito, maaari pa itong magdulot ng pekeng kamatayan. Mga senior brothers, natatakot ako na lubhang mapanganib ito. Lihim na nagulat sina Amber at ang iba pa nang makita nila ang malungkot na mga mukha ng mga disipulo na isa-isang lumilipad palabas. Ang mundo. Ito ay kulay abo. Ito lang ang tanging naramdaman ni Zephyr matapos makapasok sa omnipotent divine tablet. Siyempre, mas parang espasyo ito kaysa mundo. Kulay abong puti ang buong espasyo, walang anumang gusali, nilalang, o halaman. Sobrang tahimik dito kaya nakakagulat. Buzz. Sa sandaling ito, lumihis ang espasyo sa harap ni Zephyr. Maya-maya, dahan-daang lumitaw ang isang lalaki na may hawak na sandata. Isa itong figure na may malabong mga tampok. Ang sandata sa kanyang kamay ay isang malaking espada. Nakatayo siya roon na walang hininga, ngunit ang pagbabantay ni Zephyr ay agad na tumaas sa sukdulan. Swoosh! Bigla, ang malabong aparisyon, multo sa harap niya ay nagsimulang umatake. Ang higanteng espada ay may taglay na isang patong ng liwanag ng espada at mabilis na lumipad pataas, na bumuo ng hugis pamaypay na dumiretso sa leeg ni Zephyr. Ang bilis na ito ay napakabilis na umabot sa isang kamangha-manghang antas. Sa isang iglap, sumugod ito patungo sa mukha ni Zephyr. Kumalat ang siksik na aura, na sapat para maramdaman ni Zephyr na ang espasyo sa harap niya ay nabaluktot at napigilan. Gayunpaman, ang bilis na ito ay nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na saklaw ni Zephyr. Ang lakas ng kanyang kalaban ay malamang na nasa level 8 agility. Swoosh! Isang kakaibang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Zephyr nang maramdaman niya ang aura ng kaharian mula sa kanyang kalaban, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Mabilis na lumipad pataas si Flash Shining. Nang sumunod na sandali, lumitaw si Zephyr sa likuran niya. Napapaligiran ng focus ng kamao, ang bakas ng kamao ay hindi nagatubili at sinuntok ang likod ng kalaban. Boom! Ibinuhos ni Zephyr ang kanyang buong lakas sa suntok na ito. Sa isang iglap, bumuhos ang nakapangangilabot na kapangyarihan sa katawan ng kalaban. Kabanata 763. Well. Sa lakas. Ang figure sa harap niya ay sumabog at naging hindi mabilang na sinag ng liwanag. Habang lumilipad palayo ang hindi mabilang na sinag ng liwanag, isang kakaibang marka ang mabilis na sumilay sa katawan ni Zephyr. Swoosh! Biglang nagiba ang anyo ng espasyo sa harap ni Zephyr. Ang ganitong uri ng pagbaluktot ay parang pagkapunit ng salamin. Pagkatapos, lumabo ang kanyang paningin. Nang maibalik ang lahat, isa pang espasyo ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Dapat ito ang pangalawang mundo. Habang nakatingin sa nakapalibot na lugar, dahan-daang sinabi ni Zephyr.
Ang espasyong ito ay ibang-iba sa nauna. Sa paligid, mayroong isang mayamang enerhiyang makabuhay na ilang beses na mas siksik kaysa sa labas ng mundo. Sinamantala ang pagkakataong ito ni Zephyr na balisang-balisang gamitin ang sarili niyang sinaunang Draconic Way, nilalamon ang nakapalibot na Numa hanggat maaari para mapunan ang enerhiyang naubos niya. May mga patuloy na labanan dito. Matapos masira ang isang mundo, lilito ang isa pang mundo. Ang pisikal na pagkaubos ay talagang hindi matiis. Sumulyap sa kanyang storage ring, nagamit na ito ni Zephyr, ngunit wala man lang reaksyon. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng Numa dito magagamit ang elixir. Kapag napatay ang isang kalaban ng isang mundo, mabilis itong malilipat sa isang bagong mundo. Sa ganitong paraan, ang bilis ng pagkonsumo ng tunay na enerhiya ay aabot sa kamangha-manghang bilis. Sa oras na iyon, kahit ang isang disipulo sa half-step to the spirit ay maaaring hindi makayanan ang bilis ng pagkonsumong ito. Nagmuni-muni si Zephyr sa kanyang puso. Buzz. Napaisip siya. Ang espasyo sa harap nila ay pilipit at punit. Tulad ng unang mundo, muling lumitaw ang aparisyon, multo sa ikalawang mundo. Ang aparisyon, multo na ito ay mas maikli kaysa sa kanyang nakasalubong sa unang mundo. Malabo nang makita na ito ay isang binata. Hawak ng kanyang kalaban ang isang mahabang patpat na nagliliyab sa gininto ang liwanag at sumugod patungo kay Zephyr. Napuno ng mga anino ng mga tauhan ang kalangitan. Wasak ang espasyo. Maraming gintong matutulis na gilid sa kaibuturan ng mga bitek, at patuloy ang mga ito sa paggawa ng mga nakakagulat na tunog na parang kulog. Malinaw na ang mga bitek na ito ay nagtataglay ng malakas na mapanirang kapangyarihan. Isang eksperto sa peak level 9 agility. Natagos ni Zephyr ang kanyang tunay na lakas. Dahil napakaseryoso ng tunay na pagkonsumo ng enerhiya, tapusin na natin ito sa lalong madaling panahon. Nagniningning ang kanyang mga mata kasabay ng sinag ng Diyos. Naikuyom niya ang kamao at sumuntok palabas. Boom boom. Umikot ang mga anino ng kamao. Tila nagmula pa noong sinaunang panahon ang suntok na ito. Ang mga anino ng kamao ay namuo at naging isang mahabang ilog ng mga anino ng kamao. Boom! Ang gininto ang anino ng patpat ay agad na napaligiran ng anino ng kamao ni Zephyr. Ito ay napunit ng may pagmamataas at mabilis na lumitaw sa harap ng batang aparisyon, multo. Bang! Hindi nakaiwas ang binata sa oras at direktang tinamaan ng kamao. Habang tumutunog ang pagsabog, isang eksperto sa peak level 9 agility ang agad na napatay ni Zephyr. Nang tumingin sa liwanag sa paligid, tumigil sa paggalaw si Zephyr at sinubukang higupin ang nakapalibot na primordial energy upang mag-imbak at gumaling. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bakas ng pagbabantay ang biglang sumilay sa kanyang puso. Whoosh! Hindi man lang naisip, nawala si Zephyr daan-daang metro ang layo habang may flash shining na parang multo. Boom! Pagkaalis ni Zephyr, isang figure ang mabilis na dumaan sa kawalan at lumitaw sa posisyon ni Zephyr. Pagkatapos, sa isang hampas ng patpat, ang espasyo sa loob ng 100 metrong radius ay direktang nabaluktot, na bumuo ng isang malaking vortex. May iba pa bang tao? Hindi mapigilan ng puso ni Zephyr ang panginginig habang pinapanood ang pag-ikot at pag-ikot ng vortex, na siyang nagwawasak sa lahat. Kung mas bumagal lang sana siya ng isang hakbang, malamang nataman siya at nabigla. Sa oras na iyon, kahit hindi siya mamatay dito, malubha pa rin ang kanyang magiging pinsala. Kabanata 764. Habang nakatingin sa figurang ito, nagpakita si Zephyr ng kakaibang ekspresyon. Isa itong figure na nababalutan ng gininto ang himulmal. Matipuno ang kanyang katawan, at ang kanyang figure ay mas malinaw at mas maikli kaysa sa binata na may hawak na mahabang tungkod. Gayunpaman, ang lalaking ito ay mukhang isang halimaw na unggoy, ibang-iba sa tao. Sa oras na ito, isang pares ng mga matang parang demonyo na may ginto at pilak ang dahan-daang dumaikit kay Zephyr, at walang pakundangang pinakawalan ito. Malinaw na galit siya na naiwasan ni Zephyr ang kanyang tungkod. Ang parehong gintong patpat ay may taglay na mas malakas na aura sa kanyang kamay.
Ang malademonyo at malaunggoy na nilalang na ito ay nasa peak level 9 agility, ngunit ang aura nito ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa sa binata. Emosyon. Nang makita ang galit na nagmumula sa ginto at pilak na mga matang demonyo, bahagyang naantig si Zephyr. Buzz. Sa sumunod na sandali, umatake siyang muli. Ang mga anino ng tungkod sa buong kalangitan ay nag-iwan ng mahabang marka na parang ilog. Bumuhos ito sa lahat ng direksyon. Kung kailan nakikipaglaban pa rin si Zephyr sa ikalawang mundo. Ang iba pang mga disipulo ay puspusan ding lumaban. Napabuntong hininga si Vermurray, na may bakas ng kawalan ng lakas sa kanyang mga mata. Ang ikatlong mundo. Habang nakatingin sa 4 na figure sa harap niya, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nakakatakot talaga. Bawat isa sa 4 na figure ay kasing lakas niya. Bukod dito, masyado na niyang naubos ang true energy, kaya hindi na siya maihahambing sa kanila. Mukhang hindi na ako makakalusot sa pagkakataong ito. Walang paraan para malampasan niya ang ganap na pagkakaiba sa kapangyarihan. Karamihan sa iba pang mga eksperto sa level agility ay nahinto sa mga bansang ikatlong mundo. Kung ang unang mundo ay isa lamang pampaganya, ang iba pang bahagi ng mundo ang tunay na simula ng isang malaking kainan. Medyo kakaiba ang pangalawang mundo, ngunit kung mag-iingat, maaari pa rin itong malagpasan. Gayunpaman, pagdating sa ikatlong mundo, ang pressure ay tataas ng malaki. Bang! Maraming figure ang lumipad palabas ng Omnipotent Divine Tablet. Lahat ng mga disipulong lumitaw ay hingal na hingal at tumutulo ang pawis sa kanilang mga mukha, na may masasakit na ekspresyon. May ilang mga disipulo pang ang nawalan ng malay. Nakakatakot naman talaga. Habang nakatingin kina Alan Lev, Harper Greer, at iba pa na natalo rin, mahinang ngumiti si Vermurray. Tama, napakasama. Sa mundo ng ikatlong palapag, may mga nilalang na kasing lakas ng mga multo at tao. Sila ay napakalakas at mahirap harapin. Mapait na ngumiti si Harper Greer. Maliban kay Vince Scheidt, mukhang natalo na ang ibang mga disipulo. Sa pagtingin sa mga nakapalibot na figure, natuklasan nilang karamihan sa kanila ay binugbog sa ikatlong palapag, na masyadong malupit. Ito ay simpleng hindi mabata. Ngayon, mga profesional na disipulo at mga eksperto sa kalahating hakbang patungo sa espiritu na lang ang natitira. Napakakaunti ng mga taong nasa Academy Inside na matagumpay na nakadaan sa 3 palapag na mundo. Wala pang 10 bahagi sa kanila ang nakatira. Mukhang hindi pa lumalabas sina Junior Brother Khan at Junior Brother Yang. Biglang nagsalita si Harper Greer, na kanina pa tumitingin-tingin sa paligid. Oo, hindi pa lumalabas ang dalawang ito. Maaari kayang nalagpasan na niya ang ikatlong mundo at nakapasok na sa pang-4 o kahit pang-5. Bahagyang nagbago ang mukha ni Alan Lev at sinabing. Kabanata 765. Kung hindi tayo mali ang hula, malamang ganoon nga ang nangyari. Lahat ay mukhang seryoso at naghihintay. Kung sakaling mamatay ng sabay-sabay ang lahat ng mga disipulo ng Supreme Peak, mamula sila. Kung ikukumpara rito, ang disipulo ng Great Yan Sect na iyon ay talagang malakas. Naging seryoso ang ekspresyon ni Harper Greer habang nakatingin sa Great Yan Sect. Oo, ang mana ng Great Yan Sect ay matagal nang naipasa. Bukod dito, ang pundasyon nito ay higit pa sa ating The Boundless Academy. Sa 5 dakilang The Academies, ang pinakamalakas ay ang The Boundless Academy, ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, ng palibutan at salakayin nila ang Lunar Academy, ang The Boundless Academy ay dumanas ng matinding pagkatalo, na lubos na nagbawas sa lakas at katayuan ng sect. Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng panibagong pagyanig. Sa isang iglap, isang figure ang biglang lumabas mula sa Omnipotent Divine Tablet. Mabilis na lumabas ang 6 na marka mula sa figure. 5 sa mga ito ang kompleto, at ang pang-6 na marka lamang ang hindi kompleto. Nakapasok na siya sa mundo ng ika-6 na antas. Bagamat hindi pa siya nakakadaan dito, ito na ang pinakanakakagulat. Sila ay mga disipulo ng Fire Cloud Sect. Nang makita ang damit pandigma ng disipulo, may nakakilala sa kanya at napasigaw.
Nasa peak level 9 agility na siya, pero kaya niyang makaabot sa ika-5 palapag. Talagang kahanga-hanga siya. Nagtinginan sina Vermeer at ang iba pa ng may mapait na ngiti. Ang taong ito ay mabilis ding kinuha ng mga elder ng Fire Cloud Sect. Sa ganitong talento at antas, tiyak na gagantimpalaan siya pagkatapos niyang bumalik sa The Academy. Siya ang kahalili ng Ancient Draconic Bloodline, at isa siyang fire property na Ancient Draconic Bloodline. Isang matandang boses ang lumabas. Lumitaw si Dewey Hub sa tabi ng karamihan at dahan-daang nagsalita. Isa ba itong katangian ng apoy ng sinaunang Draconic Bloodline? Nang tumingin ang lahat sa disipulo, nagulat sila. Ang mga martial technique at martial technique ng Fire Cloud Sect ay pinino ng kapangyarihan ng apoy. Hindi lamang sila nagpupuno sa isa't isa, mayroon din silang kapangyarihang suportahan ang isa't isa. Natural, may dahilan kung bakit nagtataglay ng ganitong antas ang disipulong ito. 2,000 tao na ang natanggal. Habang nakatingin sa Omnipotent Divine Tablet, nakangiti pa rin ang mukha ni Dewey Hubs, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaseryosohan at pagkabalisa. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang buong Supreme Peak. Walang duda sa lakas ng isang Vince Shite. Sa kanyang kalahating hakbang patungo sa antas ng espiritu, makakamit niya ang isang magandang resulta. Bukod sa kanya, sina Yang at Zephyr na lang ang natitira. Zephyr. Hindi pa siya nakakarating sa level 7 agility sa loob ng kalahating taon. Kung ikukumpara kay Yang, marami pa rin siyang potensyal. Ngayon ay makikita na lang natin kung makakapag-persige si Yang. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang komprontasyon sa pagitan ng The Academy at The Academy, kundi pati na rin ang komprontasyon sa pagitan ng pangunahing tuktok at pangunahing tuktok. Total, kung ang kanyang pangunahing tuktok ay tuluyang malipol, maraming iba pang pangunahing tuktok ang aakyat. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay natural na hindi komportable. Ang oras ay patuloy na sumulong. Makalipas ang halos kalahating araw. Bigla na lang, maraming figure ang natombo mula sa Omnipotent Divine Tablet. Sa pagkakataong ito, walang kahit isang inisyado ng Academy ang lumipad palabas. Lahat sila ay mga direktang disipulo. Mayroong humigit kumulang 300 tao. Nang tumingin ang lahat sa mga disipulo, nagulat sila.